Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, saka uhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-11 linggo sa karaniwang panahon at gaya ng nasabi ko sa panimula, iniaalay natin ang misang ito para po sa lahat ng mga tatay, lalo pa atin pong ipinagdiriwang ang Father's Day. Happy Father's Day sa lahat ng mga naririto, ng mga nagsimba, maging sa mga nasa online natin na nakikiisa sa ating pagdiriwang ngayon. Mukhang hindi pa po kayo tinitreat. Mukhang yung mga tatay dito, yung mga anak, nabati na nila lahat ng tatay sa buong netizens, pero mukhang yung mga tatay dito hindi pa nababati. Ano ba ang pinaka-the best na bati? Ite-text? Ano ba? Ibo-broadcast? Alin ba mas okay? Yung lapitan ninyo, yakapin ninyo ang inyong mga tatay, halikan ng mga tatay, at sabihin Happy Father's Day? O marami sa mga kabataan, awkward. Marami sa mga tatay ang awkward din na tumanggap ng ganong pagbati. Bakit nga ba? Ano ba nangyayari? Bakit nasanay tayo ng ganon? Pagdating sa social media, parang napakaganda ng bati ninyo. Pero sa actual, parang mayroong versus reality tayo, no? Kaya hinay-hinay lang, no? Hindi ko alam po, pero hindi naman pinagbabawal, pero baka lahat ng mga tatay nabati na ninyo, pero mismong tatay mo hindi mo pa nababati. Pag ganun kasi, yan, medyo makikita talaga natin na medyo nagkakaproblema tayo sa ugnayan o sa relasyon natin. Sa lahat ng mga tatay, no? Kayo po ay tatay. Pero hindi automatic kayo ay asawa. Kasi pwedeng nagkaanak lang kayo, pwedeng naanakan nyo lang, pero kayo po ay tatay at meron kayong responsibilidad sa inyong mga anak. Hindi man sa mga nanay ng inyong mga anak, pero sa mga anak,
malaki ang inyong gagampanan o ginagampanan. Sa simpleng mga bagay na gawain ninyo o ginagawa dapat, yan ay magdudulot ng kapayapaan, magdudulot ng kaligayahan sa inyong mga anak. Tingnan po natin, no? Sa ating ebanghelyo ngayon, sana po mas iugnay natin ito sa inyo pong sitwasyon o sa inyong katayuan sa buhay bilang mga ama na ngayon ay kabi-kabilaan ang bumabati ng Happy Father's Day. Pero paano nga ba talaga ang maging ama? Sa ating ebanghelyo, si Jesus po ay nagtuturo at gumagamit siya ng mga talinghaga. At ang sinasabi niya ay ang salita ng Diyos ay ang binhi. Ang salita ay binhi na inihahasik. At ang lupa ay ang mga tao. Ang salita ay ang binhi na inihahasik. At doon sa lupa, no, sa ibang talinghaga, nakadepende ang paglago ng binhing ito. Pero pag sinabing salita, sabihin nyo nga po, salita. Saan nanggagaling ang salita? Saan lumalabas ang salita? Sa bibig. Sinabi ni Kristo na lahat ng kanyang sinasabi ay kung ano lang ang narinig niya sa kanyang ama at kung ano ang ipinasasabi ng kanyang ama. O kaya nga, si Kristo ay isang anak na natuto sa kanyang ama. At ang natututunan niya ay kanyang ibinibigay din, binibigkas niya sa lahat ng mga tagapakinig. At ang sino mang nakikinig nito ay nagkakaroon ng mas magandang buhay. Ngayon, tingnan natin. No? Kapag maganda ang lumalabas sa bibig ng mga ama, nagiging maayos din at maganda ang buhay ng pamilya. Ito ngayon ang sitwasyon. Either walang lumalabas na maganda sa bibig ng tatay, o sadyang wala talagang salita. Kasi sabi dito, no, para maintindihan ng mga tagapakinig, paano ba natin mararanasan ang kaharian, ang paghahari ng Diyos? So sa simpleng salita, nagkakaroon ng paghahari ang Diyos. Pero sa simpleng salita din, nagkakaroon ng impyerno sa buhay ng pamilya. Ano ba ang naalala ninyo sa inyong mga ama? Sige nga, isip nga kayo. Ano yung mga naalala ninyong sinasabi ng inyong mga ama na pinangahawakan ninyo, na nagpapatibay sa inyo, o kaya naman pinangahawakan ninyo at nagpapahina at nagpapababa ng inyong self-esteem? Mga tatay, hindi pwedeng wala kang pakialam. Kasi gaya ng sinabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, lahat tayo ay aharap kay Kristo, aharap tayo sa paghuhukom. At kung paano na nagampanan o ginampanan ang pagiging ama, aharap tayo dyan. Kasi ang mga tatay, unang-una, kayo po ang tumanggap ng pananampalataya at kayo ang magpapasa ng pananampalataya sa inyong pamilya, sa inyong anak. Ito yung binhi, ito yung mga salita na dapat na naitatanim, no, sa isipan ng mga anak sa pinakamurang edad. Pero bakit ang daming mga kabataan ng may trauma? Natotrauma sa makipagrelasyon, natotrauma pumasok sa buhay pag-aasawa. Maraming ang kalalakihan ayaw ng maging lalaki
dahil sa karanasan sa mga tatay. Kaya lang, wala lang, hindi natin ito masyadong pinagtutuunan ng pansin. Maraming mga tatay, ngayon, ang babaero, kasi yung mga tatay nila, babaero din. Kala nyo walang effect? Walang naidudulot? Kasi sasabihin naman ninyo na, buhay ko to eh. Meron kang mga anak na ngayon ay umiiyak at sumisigaw diyan sa likuran. Na sinasabi ng batang, huwag kang ganon, tay. Kasi yung mga simpleng salita na lumalabas sa bibig ng mga tatay, gaya ng nasabi ko, no? Yan ay pwedeng magpatatag, yan din ay pwedeng magpahina ng kalooban ng mga anak. Kaya gising. No? Gising mga tatay. Hindi porket nag-anak ka, okay na. Tatay ka na. Magpakatatay ka. Madaling maging tatay, pero yung pagpapakatatay, yun yung totoo na dapat tinaharap ngayon. Kaya mahalaga sa mga tatay. No? Kasi nga, dito nga lang sa lugar natin eh. Tingnan niyo mga katabi ninyo. Ilan lang ang mga tatay na naririto. Ibang mga tatay, andyan. Either nakahilata pa, dahil sa kalasingan kagabi, o nandiyan na, wala lang, nasa paligid. Pero kayo po mga tatay na naririto, kahit yung mga nasa online, malaking bagay po na nakikita ng inyong mga anak na kayo ay nagsisimba. Hindi ko rin alam kung bakit at ano nangyari na hindi ninyo kasama ang inyong mga anak o ang inyong pamilya sa inyong pagsisimba. Hindi ko alam kung ano nangyari at nasanay kayo na kanya-kanya kayong pagsisimba. Di ba? No? Bakit nga ba? Ano ba nangyari? Bakit hindi na kayo nagsasabay magsimba? Given naman kung magkapamilya na ang inyong anak, talagang dapat sila na yon. Bubukod sila eh. May sarili silang pamilya. Pero tayo, ano ba nangyari? Pero kung babalikan natin sa nagsimula, di ko alam, no? Pero baka lang po, no? Pag binalikan mo, bakit hindi na kayo nagsasabi magsimba? Hindi na kayo nag-uusap? Dahil lang sa mga binitawan mong salita. Imbis kasi na, anak, kaya mo yan. Imbis kasi na, anak, I love you. Imbis kasi na, ganun yung salita, ang tanga mo. Kung hindi man tanga, mura. Yun yung mga nabibitawang salita, kaya, ba't ako sasama? Ba't ako didikit? Pero di ba, napakasimple lang na dahilan, pero nagpalayo ng kalooban ng mga mag-ama at mga anak. Di ba? Simpleng salita lang. Yung maramdaman na yung pagtanggap, yung maramdaman na may pagpapatawad, yung maramdaman na may pagmamahal na lumalabas sa bibig ng mga tatay. Yan ang makakapagbigay ng pakiramdam na langit ito. Kaya habang bata pa, no? Mayroon tayo dito, may mga kargang bata, no? Bulungan ninyo lagi. Ibulong ninyo yung pagmamahal, ibulong ninyo yung paghingi ninyo ng tawad o paumanhin kasi ito lang yung buhay na mayroon sa ngayon, ibulong nyo sa kanila. Kasi maiintindihan ng mga bata ang inyong sinasabi na mula sa puso. Mararamdaman yan. Huwag niyong hintayin na kapag lumaki yan, medyo mahihirapan na yan na mag-absorb dahil meron ng bias, dahil meron na silang ibang narinig. Kaya habang bata pa,
Kung kaya nyo pang kalungin, kaya nyo pang ilagay sa liig, kaya nyo pang magkabayo-kabayuan, kaya nyo pang magpalambitin sa inyong balikat, gawin nyo. Para pagdating ng araw, kayo naman ang kakargahin yan. Pero kung wala pong material na bagay, mga tatay, kung walang material na bagay, okay lang yon. Basta mapupunan ng mga magagandang salita. Mga salita na dapat na naririnig, na dapat natatanggap ng inyong mga anak. Yung simpleng, maganda ka anak, pogi ka anak, matalino ka anak, kaya mo yan anak, malaking bagay po yan. Huwag niyong takpan ng mga gadget yung mga salita na dapat na naririnig sa inyo. At ito ang sinasabi sa atin ni Jesus, at nawa, hilingin natin na maunawaan natin ang mga ito. Amen? Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay.